Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako pong muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. May kapitbahay kami nun sa Panay. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Jessica at Mang Solomon. Bali mag-asawa sila na magtatatlong taon pa lamang sa lugar namin. Dumating sila mga taong 1970 matapos mamatay ang nakatatandang kapatid ni Aling Jessica na si Aling Cora, na siyang may-ari ng bahay na tinitiran nila Aling Jessica ngayon. Kumbaga, nasa kanilang pamamahala na ang bahay at ari-ariang naiwan ng namatay. Wala naman kasing pamilya ang yumaong si Aling Cora, kaya sa kanila napunta ang mga ari-arian. Pagkarating ng mag-asawang Aling Jessica at Mang Solomon, ipinaghinalaan kaagad sila ni tatay na may konting nalalaman tungkol sa karunungang itim. Bumaha agad ng paalala si tatay na kung maaari ay huwag kami magtangkang lumapit sa dalawa, at kung mangyaring sila ang lalapit, iiwasan namin. Iyan ang mga unang sinabi ni tatay na kahit may kalituhan sa mga salita niya, ay sinunod pa rin namin. Sa paglipas ng mga araw, napapansin ko na lamang na pinagmamasdan at binabantayan pala ni tatay ang kilos ng mag-asawang yun. Kung tutuusin, para sa katulad kong nasa edad 11 pa lamang sa mga panahong yun, masasabi kong talagang nakakatakot naman ang dating ng dalawa. May katandaan na sila at hindi masyadong nakikipag-usap sa mga tao. Hindi rin nakikihalibilo sa mga aktibidades o di kaya ay mga pagtitipon na isinasagawa sa barangay sa tuwing 3 linggo ng bawat buwan. Kung lalabas man sila ng kanilang bahay, ay nasa bakuran lang din naman at dun lang namamalagi. Sa paglipas ng panahon, bigla na lamang umigting ang usapin tungkol sa natatagpo ang bangkay kung saan-saan. Kadalasan, mga kabataan na pag-alagala lang, mga batang lansangan, may mga marka ng kagat sa leeg at hiwa sa tiyan. Ayon naman sa ulat ng awtoridad sa amin, matapos silang masuri ang bangkay, wala na itong mga laman loob pa. Marami rin ang dugong nawala sa katawan. Kasabay nun ay ang pag-usbungan ng mga samot-saring konklusyon mula sa mga tao. May nagsabing nagsigalawan na naman ang mga sindikato. May nagsabi ring kagagawan ng mga lasenggo at nakursunadahan lamang ang mga biktima. May nagsabi namang gawa iyon ng mga taong lulong sa ipinagbabawal ng gamot. At para naman kay tatay, wala sa mga nabanggit ang dahilan ng krimeng yun. Dahil para sa kanya, kagagawan nito ng isang hindi ordinaryong nilalang na kung tawagin niya ay aswang. Makalipas ang 1 linggo, mula sa mismong araw na yun, mas naging doble ang bilang ng mga biktima. Noong nakarang linggo, 3 batang kalye ang naging biktima. At sa sumunod na linggo, naging 6 na ito. 3 batang babae na nasa edad 5 hanggang 8. 3 batang lalaki nasa edad 6 hanggang 9 anyos. Pare-parehong walang mga magulang. Sa nangyaring ito, masasabi kong
Iyon na ang pinakaseryosong usapin ng lipunan para kay tatay. Mas naging mapagmatsyag na siya sa paligid at sumasama sa pagroronda ng mga nakatalagang kalalakihan sa aming lugar. At ang pinaka napansin ko, ang mag-asawang Aling Jessica at Mang Solomon, ang sa tingin kong pinaka pinaghihinalaan ni tatay na siyang nasa likod ng mga kaganapan. May pagkakataon pa nga na halos pagdiskitahan na ni tatay si Mang Solomon nang minsang mapadaan siya sa mismong bakuran ng huli. Subalit dahil sa hindi pala salita si Mang Solomon, nauuwi lang sa wala ang pinaggagawa ni tatay. Nag-aaway na nga sila ni mama dahil sa kilos ni tatay na padalos-dalos. Ito namang si tatay, sa napapansin ko, kapag may pagdududa o paghihinala siya sa isang tao o bagay, hindi niya ito titigilan hanggang sa mapatunayan niyang tama nga siya nang naiisip. Nagpatuloy ang isyong patayan sa mga bata. Naging alerto na ang lahat dahil dito maging si tatay ay nag-alatanod na laging puyat sa gabi, kakaronda sa paligid. At sa maniwala man kayo o hindi, napuno na ng karet at walis tingting ang pinto ng aming bahay na isinabit ni tatay na ayon pa sa kanya ay pangontra sa aswang. Maging bawat sulok ng bahay namin ay may makikitang butil-butil ng asin at mga piraso ng bawang. Maging ang matagal na niyang tinatagong buntot pagi ay nakasabit na rin malapit sa pinto. Nagsilabasan na rin ang langis na nangangamoy na sa kalumaan at katagalan. Subalit hindi naman kumukupas ang bisa. Pasado 11:00 ng gabi, nang gisingin ako ni tatay, napabalikwas naman ako ng bangon at wala sa sariling sumunod sa kanya palabas. Salita pa ako ng salita buhat sa pagkainis dahil naistorbo ang aking pagtulog. Natigilan lamang ako nang kalagkarin na ako ni tatay. Napatuwid naman ang tindig ko at nawala na lang bigla ang antok nang mapagtanto ko na ang daang tinatahak namin ay patungo kina Mang Solomon at Aling Jessica. Tay, teka lang, saan ba tayo pupunta? Nagugulo ang tanong ko sa kalagitnaan ng mabilisang hakbang. Basta! Huwag ka na magsalita riyan. Sumunod ka na lang. Tugon naman ni tatay. Napahinto kami. Ilang metro ang distansya mula sa bahay ng mag-asawa. Dumapa sa nagyayabungang mga damo at nagtago. Iniabot naman agad ni tatay sa akin ang dala niyang karet at iilang garapan ng langis na siyang tinanggap ko agad kahit na may maraming tanong sa aking isipan. Sa puntong yun, dama ko na rin ang kakaibang hatid ng panahon. Parang may naaamoy akong hindi kaaya-ayang mangyayari sa mga oras na yun. At tama nga ako dahil hindi nagtagal, mula sa bahay ng mag-asawang Jessica at Solomon, lumabas ang dalawang figurang hindi ko na masasabing mga tao. Mabilis ang mga kilos nilang dalawa na tumungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay at sumuot sa mapunong lugar. Kinalabit naman ako agad ni tatay at isinama sa kanyang lakad. Binitisan ko na rin ang mga hakbang nang hindi malayo kay tatay. Sinundan namin ang dalawang iyon at dinala kami sa boundary ng lungsod namin at ng kabilang lungsod kung saan maraming mga batang lansangan ang natutulog sa mga bangketa. Tahimik ng paligid at walang kahirap-hirap na ikinarga ng dalawang iyon ang dalawang bata sa baylisan ng lugar. Hindi naman namin sila tinantanan ni tatay
Sinundan namin sila ng sinundan hanggang sa mapatigil sa kalagitnaan ng napakalawak na kapatagan. Tahimik dun at may kalayuan na sa kabihasnan. Kitang-kita pa namin ni tatay kung papaano nila sakmalin ang pulsuhan ng bawat bata. Inubos ang dugo at saka nilaslas na ang tiyan gamit ang kanilang nagtutulisang mga kuko. Habang abalang-abala ang dalawang nilalang sa kanilang trabaho, pareho naman kaming natitigilan ni tatay sa aming pinagtataguan. Katulad ko, hindi rin makapaniwala si tatay sa nakikita. Nang matapos ang dalawang nilalang, walang salisalitang iniwanan nilang nakahandusay ang katawan ng mga biktima. Doon lang kami nakakilos ni tatay. Dahan-dahan naming nilapitan ang mga katawan at nawalan na nga ito ng mga buhay. Hinatak na rin ako ni tatay at mabilis namang binagtas ang daan pabalik. Nang makabalik na sa bahay, nagmamadaling hinugot ni tatay ang nakasabit na buntot pagi at ang natitirang mga garapan ng langis. Nagmarcha siya palabas ng bahay at ginising ang mga tropa niya na sina Mang Isko at Mang Ismail. Nang masabi ni tatay sa dalawa ang kanina lang na nasaksihan namin, umusbong din ang kanilang galit at magkasabay na pinuntahan ang bahay ng mag-asawang Aling Jessica at Mang Solomon. Saganang kanila pa, naghinala na rin sila sa mag-asawa niyo noon pa man. Halata naman daw kasi sa mga kilos at galaw nila. Bago sila tuluyang makalapit sa bahay ng mag-asawa, ginising na rin nila ang iba pa naming kapitbahay at isiniwalat ang katotohanang tinatago ng mga ito. Sabay-sabay na silang sumugod dun. Hindi naman kami nagpahuli ni mama, pati na ang dalawa ko pang kapatid. Sumunod na rin kami. Nagkukumpulan na ang mga tao sa harapan ng bahay ni na Aling Jessica at Mang Solomon. At pasigaw na tinawag ni Mang Isko ang dalawa. Subalit nakailang tawag na siya ay hindi pa rin lumalabas. Kita naman na nasa loob lang sila dahil napasilip pa si Mang Solomon at agad na nagsarado ng bintana. Bistado na kayo! Lumabas kayo riyan! At pag-usapan natin ang mga kawalang-hiyan ninyong mag-asawa! Sigaw pa ni Mang Ismail. Pati mga taong bayan ay nagsisigawan na rin upang lumabas sila. Hindi nagtagal, lumabas si Mang Solomon na may nakakaawang muka. Hindi naman kayo ang inagrabyado namin. Kung maaari ay wag na ninyo kaming guluhin. Mga batang walang pamilya naman yun, kaya... Hindi pa pinatapos ni tatay si Mang Solomon sa pagsasalita at sumabat na agad si tatay. Mga walang kaluluwa! Wala lang ang pamilya! Pinatay niyo pa! Kung kayo kaya tapusin namin! Pananakot ni tatay na iwinasiwas pa sa hangin ang daladalang karat. Napatras naman si Mang Solomon at bakas sa pagmumuka ang tako. Ilang sandali po, lumabas na rin si Aling Jessica at nagmakaawa katulad ng asawa niya. Hindi na namin pa pinakinggan ang kanilang mga salita. Walang sabi-sabing giniba ni na tatay ang bakod ng kanilang tahanan at sinugod ang dalawa. Hindi na nakapalat pang mag-asawa sa dami ng bilang ng sumugod. Dinakip agad nila tatay ang dalawa. Tinalian at pinugbog ng todo. Noong una ay pinakitaan pa ni Aling Jessica ng kanyang kabangisan sina tatay. Pero hindi rin ito umubra nang hampasin ng kawayan ang likod ng kanyang liig.
nawalan ito ng malay. Si Mang Solomon naman, na hindi na maitawid ang tingin, nakatungo na lamang at halos humalik na sa lupa. Dahil na rin siguro sa kahihiyan na ginawa nito. Umabot pa ng ilang oras bago naging payapa ang lahat. Napilitang lisanin ni Mang Solomon at Aling Jessica ang lugar namin. Gusto sana ng lahat na patawan sila ng parusang mabigat. Ngunit dahil sa may natitira pang kabutihan ang puso ng ilan. Sa kabila ng nagawa ng mag-asawa, ay mas pinili na lang nilang palayasin na lamang sila habang kaya pang pigilan ang naglalagablab na kamatayan na ikagawad sana sa mag-asawa. Matapos makaalis ng mag-asawa, ay dali-daling giniba ang bahay nila at ipinaanod sa ilog, maging ang lahat ng kanilang gamit. May natagpuan pang mga natitirang labi ng mga biktima na nasa naglalaki ang lalagyan. Matapos magiba ang bahay, sinunog na rin ang mga materyales na ginamit dito at ginawa na lamang tambakan ng basura ang lote nila magmula nun, magpasa hanggang ngayon.